May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping office affairs o kalaguyo sa trabaho. Nako, usong-uso ito at ang hindi ko maintindihan kung bakit ka nakikiuso. Diba? Ikaw papampam ka talaga. Gusto mo sa lahat ng trend, kasali ka diba? Pero mali ka naman ang sinasalihan. O ikaw ba, yes friend? Minsan mo na bang naranasan magkaroon ng jowa, naramdam mong may kasamting siya sa katrabaho niya? Ay, nako! Nakaka-otik pa man din yan kapag ganyan no? Kasi hindi mo naman siya pwedeng bantayan doon. Hindi rin naman pwedeng hindi mo siya pagtrabahuhin, diba? So wala kang magagawa. Minsan, ang pwede mo lang gawin, kaibigan at kilalanin mo yung mga katrabaho niya, diba? Tapos doon ka humingi ng balita. Yun yung best way na pwede mong gawin kasi ang dali-daling magsinungaling. Ang hirap-hirap bantayan ng isang taong legal na nakakasama yung jowa niya sa trabaho or kabit niya sa trabaho. Kasi nga, sila yung nandun diba? Araw-araw kinakailangan nilang magkita or hindi naman kaya talagang hindi maiiwasan na magkadaupang palad sila. Hindi ka sure kung palad lang ba ang nagkakadaupan. Magugulat ka na lang, masasabi sa'yo ng katrabaho niya, uy, alam mo ba, madala sila sa pantry. Hindi ko alam kung nagkakaanuhan na ba ng panty. Charot lang. O diba, kasi mamaya akala mo, masipag lang pala siya magtrabaho, di ba? Akala mo, ang ganda-ganda ng performance niya, yun pala may iba na siyang pinagpe-performan, di ba? Kapag kinumpronta mo naman, bibigyan ka ng mga dahilanan na kasi hodang friendly lang talaga siya. Talaga? Mr. Congeniality ka pala. Kasi hodang tinutulungan lang daw kasi bago pa. Kung turuan kitang matulog sa kalsada. Di ba? Ang sakit isipin, no, na hindi lang pala trabaho ang pumapagod sa kanya. Paano hindi uuwing pagod yan, oy? Imbes na dumiretso ng uwi, dadaan pa sila sa ibang gawi, doon daw sa malayo-layo para walang makakilala ba? Kaso nahuli ng kaopisina, yari ka. Diba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi porket nagkaroon ka ng kirida or kalaguyo na katrabaho mo, magiging madali na lang ang lahat para sa inyo. Tandaan mo, once na magkaroon ka ng illegal na karelasyon, liliit at liliit ang mundo mo. Dahil maraming tao ang posibleng magbalita o magbigay ng impormasyon about sa katotohanan sa totoong asawa or jowa mo. Tandaan mo yan. Ika nga nila, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Naku, sa panahon ngayon na maraming chismosa, diba? Sa panahon ngayon na marami naiengganyo at nagigiyang sa mga kwento at chismis tungkol sa mga kirikirida. Naku, hindi malabong makarating talaga yan sa partner mo. Kaya ikaw, kung meron kang kalaguyong kaopisina, katrabaho, o kahit sabihin na natin na kahit sino, itigil mo na yan, Pagsisihan mo na at umamin ka sa asawa mo na meron kang nagawang kasalanan. No, kaya alam nyo mga yes friend, kapag kayo nahantong kayo sa isang sitwasyon kung saan meron kayong alam na ganyang senaryo, no, isumbong nyo para ma-terminate. Do not tolerate. Oo, terminate agad. Hindi pwede yan. Bawal yang ganyan yung kapag sasawayin na ng HR. O, itigil nyo yan. May asawa kayong dalawa. Bakit kayo naglalampungan? O, diba? Bawal yan. Dapat mawalan ng trabaho yung dalawang yan. Charot. O kaya gusto ko rin na na
pagsabihan at konyatan itong mga empleyadong nagsiship din, no, ng mga katrabaho nila na kahit alam nilang may asawa. Para mga tanga, 'di ba? Ang cheap-cheap. Yung alam nyo nang committed na yung isang tao, yung katrabaho ninyo, tapos i-ship nyo dun sa isa nyo pang katrabaho. Ano yan? Anong goal ninyo? Bumuo ng love team sa opisina ninyo kahit na alam nyong pamilyado na yung tao? Kahit alam nyong may jowa na yung tao, talaga bang isi-ship pa ninyo? Yak! So kadiri! Diba? Ang cheap-cheap niyan. Imbes na kayo yung tumutol, kayo pa yung suhol. Diba? Tantanan nyo yung mga ganyang culture sa opisina or trabaho na kapag may dalawang magtrabaho na feeling nyo bagay, i-ship nyo na. Wag ganon. Buti sana kung single silang dalawa, okay lang diba? Minsan nga, nagkakatalo pa yan kung komportable ba yung isa na siniship siya, diba? Lalo na kaya, what more? Yung alam mong may mga partner sila, diba? Wag naman ganon. Diba? Respeto na lang doon sa taong alam nyong posibleng masaktan kapag nalaman na may ganyang eksena doon sa pinagtatrabahuhan ng partner niya. At saka alam nyo, kahit saan pa yan mga yes friend, trabaho man o hindi, mali ang lumandi kapag may asawa o jowa ka na. Tandaan mo yan. Basic rule sa isang relasyon, solid na dapat alam mo yan, na kapag may partner na, iwasan na ang makipaglandian sa iba. Diyos ko naman, sa lahat ng relasyon, kahit sino, pogi o maganda, pangit o hindi, diba? Whatsoever, kapag may jowa ka na, huwag ka na makipaglandian pa. At kapag ang isang tao, alam mong taken na, matuto kang dumistansya. Ganun lang yun. Kasi kung hindi, magiging kabit o third party ka talaga. Tapos sa dulo, feeling mo ikaw yung biktima. Sasabihin, I'm sorry, di ko alam. Hindi ako aware na may jowa pala siya. So ano ba, kailangan kasama yun sa orientation? Kailangan ipakilala kung sino yung mga asawa o hindi? Or wala? Diba? Para masala mo yung lalandiin mo. Wag ako. Alam ko yung galawan mo, kaya ka palipat-lipat ng trabaho kasi naghahanap ka ng aanuhin mo. Ang judgmental ni B-Boy Bibo, nakakainis. Wala, nakakainis lang kasi diba? Alam mo nang may jowa or may asawa, minsan nga, dinadala pa mismo sa opisina. Tapos anong ginagawa mo? Ine-entertain mo pa? Ay, kadiri ka. Alam mo, yes friend, bottom line, simple lang ang ating usapan. Simpleng-simple lang yan. Nasa trabaho ka at binabayaran ka ng kumpanya to focus on your work. Hindi yung iba ang wino-workout mo, Ang goal dyan ay para makatulong kang palaguin yung yung growth ng kumpanya na pinagtrabahuhan mo. Diba? Ikaw din, ganun din para sa'yo, para maging financially stable ka, para magkaroon ka ng pera, pagkakakitaan, panggastos. Hindi ka naman nandyan para makipag-date, Day. Sana sumali ka na lang sa Showtime, Day. Yung mga naghahanap ng magiging jowa doon. Diba? Focus on your goal. Wag ang katrabaho ang gawin mong goal. Dinadaan pa kunyari sasabihin lalabas magkakape. Yun pala, gusto lang maging magkapeling. At masolo ang isa't isa, diba? Kayo talaga mga gawain ninyo, ang lalandi ninyo, Tigil nyo yan. Hindi yan nakakalaki ng sweldo unless boss mo yung hinaharot mo. Hala! Naku, mas delikado yan, mas mahirap yan. Bahala ka dyan, labas na ako dyan. Ay nako, kaya ako mga yes friend, kapag ako nagka-jowa, kailangan may access ako sa CCTV ng kumpanya mo. Bantay sarado ka kay B-Boy Bibo 24 hours. Para kahit dyan ka matulog sa trabaho mo, kahit mag-overtime ka hanggat kailan mo gusto, bantay sarado ka sa akin. Diba? At sisiguraduhin ko na bukod sa trabaho mo, dapat ako lang ang papagod sa'yo. Rar! Kakainis, mas malandi pala ako kaysa dyan sa nilalandi mo.
Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan na. Kapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night BB. Mwah, mwah.